everyone. Kung kahapon, ang topic is born again, this time, ang topic is born of the Spirit. So, pag sinabing born of the Spirit, itong devotion natin ito is follow up para mas lumalim dun sa born again. So, pag sinabing born of the Spirit, it is another term for regeneration. That indicates special role played by the Holy Spirit in imparting those spiritual life to us. Pag sinabi natin regeneration, alam mo yung patay na binuhay. Patay tayo sa kasalanan when we are not able to respond to God because dun sa kasalanan natin. But because dun sa regeneration, binigyan tayo ng buhay ng ating Panginoon, ginawa tayong bagong nilalang. You are now alive in Christ. So sabi dito sa John chapter 3 verse 8, sabi dito, usapan to ni Jesus tsaka ni Nicodemus. Continuous na usapan. So, Jesus answered, dito sa number 8, the wind blows wherever it pleases. You hear its sounds, but you cannot tell where it comes from or where it going. So it is in everyone born of the Spirit. Ito yung sabi. Sa Tagalog, umiihip ang hangin kung saan nito ibig at naririnig mo ang ugong nito, ngunit hindi mo nalalaman kung saan ito nanggagaling at kung saan ito tutungo. Ganon din ang bawat isang born of the Spirit. Diba? So, first teaching na to is regeneration saves us when we are dead. Isipin natin na isang taong nalulunod, diba? Kumakaway, humihingi ng tulong. Kamay na lang yung nakalabas. Pero nakita mo yung sa dagat, isipin mo buhay pa siya. Lalangoyin mo, tutulungan mo, liligtas mo, na iaahon mo, ililigtas mo yung tao. Now, marami nag-iisip na ganun ang kaligtasan, na para tayo nalulunod at nirescue tayo, na niligtas tayo. Pero sa Bible, hindi ganun. Sa Bible, patay na, hindi nalulunod pa lang. Kumbaga, patay na tayo. We are not able to respond to God. Patay tayo sa kasalanan. Wala tayong kakayahan na mag-respond sa Lord. At that's why we were dead. Sabi nga din sa Ephesians chapter, nung unay patay kayo dahil sa inyong pagsuway sa inyong mga kasalanan. Sinusunod ninyo ang mga masasamang takbo ng mundong ito at napailalim kayo sa kapangyarihan ng himpapawid na ayaw magpasakop sa Diyos. Nung unay patay kayo dahil sa inyong mga kasalanan, sabi dito sa Ephesians. Nalunod na, hindi nalulunod pa lang. Kunya, patay na sa kasalanan. Ganun ang status natin sa harapan ng Diyos. We were dead. Hindi nalulunod pa lang, natutulungan. Kaya kinakailangan ng regeneration, yung Espiritu ng Diyos, kumilos sa ating buhay, at nagkaroon tayo ng bagong buhay. Regeneration saves us when we are dead. Not we were dying. Magkaiba yun. When we were already dead, God regenerated us. God put the Holy Spirit in us for us to have a new life. So, hindi literal na physical na patay, but spiritual dead. So, anong ibig sabihin? Dati, nung patay tayo sa kasalanan, sinusunod natin yung masamang takbo ng mundong ito at nagpailalim sa pinuno ng kapangyarihan, mga demonic
forces or mga spiritong naghahari sa tao na ayaw magpasakop sa Diyos. Ang totoo, tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa pagnanasa ng ating laman. So, nung mga nasa panahon na nasa kasalanan tayo, namumuhay tayo ayon sa ating laman. Alipin tayo ng kasalanan. We're not able to respond to God. At sumusunod tayo sa hilig ng katawan at pag-iisip. Yun yung likas na kalagayan ng kabilang tayo sa mga tao na kinapupuutan ng Diyos. Galit ang Diyos dun sa mga panahon na yan, sa mga kasalanan natin. Pero the good news is, napakasagala ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Tayo binuhay kasama ni Kristo. Binuhay niya tayo dahil mahal niya tayo. Binuhay niya tayo dahil iniibig tayo ng Diyos. At ganun ka sagana ang habag niya sa atin. So, regeneration saves us from when we are dead. And regeneration is the impartations of the life sa atin. Nung tayo patay, binuhay tayo, inilagay ang Espiritu ng Diyos sa atin upang magkaroon tayo ng bagong buhay. At isang ebidensya na tayo binago ng Panginoong Hesukristo, binago ng Diyos, nagkaroon tayo ng bagong pamumuhay. Isang senyales that you have been generated by God. That ikaw ay born of the Spirit, pinanganak ng muli, na bagong buhay. Kumbaga dati hindi mo mahal ang Diyos, hindi mo kalala ang Diyos, pero ngayon mahal mo na. Before you are unable to respond to God because you are dead, ang isang taong patay hindi nagre-response, diba? Pero nang binuhay tayo ng Diyos, tumibok ulit yung puso at umibig tayong muli sa Diyos. Sabi sa Ezekiel, sa 26 up to 27, I will give you a new heart and I put the Spirit in you. Bibigyan kita ng bagong puso at bagong spirito. Ito yung sinabi ni God. So that you are able to respond. I will remove your heart of stone. Tatanggalin yung pusong bato, bibigyan ng pusong laman na tumitimbok na buhay. The Holy Spirit moves you. Yung ibinigay sa atin yung spirito sa atin ng Diyos to move us. At nung binigay ng Diyos yung spirito sa atin, nagsimula tayong nagkaroon ng puso na umiibig at sumusunod sa Diyos. Dati kasi yung puso natin gusto yung makamundo na gusto ng laman. So, ebidensya that we are born of the Spirit is we have a life that partitions to us. Yeah. And pangatlo po is, sabi dito, Christ in us. Ibig sabihin si Kristo nasa atin na. Regeneration is purely God's work. Yung regeneration sa Tagalog is binuhay. Itong pagbuhay na to ay purely God's work. Bakit purely God's work? Because ang isang tao na patay na hindi kayang iligtas ang kanyang sarili. Pero ang pagliligtas, gawain talaga ng Diyos yun. Purely, it's a God's work. Pagdating sa regeneration, pagbuhay sa atin, trabaho ni God yun. Yung pagiging born again ay gawain ng Diyos. 100%. Wala tayong participation doon. Kasi tayo hindi natin kaya iligtas ang ating sarili. At kapag nabuhay yun, nabuhay tayo, kumbaga parang ang doktor, pag nabuhay yung pasyente, walang participation yung pasyente. Yung doktor ang bumuhay sa kanya. So, God do the same thing sa buhay natin. And yung application is die to self daily and internalize the life of Christ within us. Start to speak kind, act like Jesus sa buhay natin. Ngayong binuhay tayo ng ating Panginoon Diyos, binigyan tayo ng panibagong direction sa buhay. Speak and act like Jesus sa buhay natin.
Hope you learned something. Thank you everyone and God